mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. The steadfast love of God. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Sawitin natin po sa Tagalog. Big na Diyos ay di magmamaliw. Ang awa niya ay di magwawakas. At ito'y laging bago bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, ay dakila sa lahat. Pag-ibig ng Diyos ay di magmamaliw. Ang awa niya ay di magwawakas. At ito'y laging bago bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, ay dakila sa lahat. Ay dakila sa lahat. Ay dakila sa lahat. Hallelujah, Lord. Thank you, Panginoon. Patuloy po kami, Lord, nagpapasalamat, Panginoon, sa bagong araw, Panginoon, sa bagong linggo, Panginoon, na dumaan, Panginoon. Lord, thank you, Panginoon, sa araw na to. At patuloy mo, Lord, na iniingatan ng bawat isa. At patuloy mo, Lord, pinapadama, Panginoon, yung pagmamahal mo, O God. At patuloy mo, Lord, pinapatunayan, Panginoon, sa bawat isa, O God, na you are always faithful, Panginoon, in our life, O God. Lord, thank you, Father, for comforting us, Panginoon, for every trials, Panginoon, na dumaan man, O God, sa buong linggo, Panginoon, na nagdaan, O God. Lord, we pray, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, sa araw na ito, patuloy po namin itataas, Panginoon, ang pangalan mo, Panginoon, sa lugar na ito, O God. Lord, thank you, Father. We expect great things, Panginoon, na gagawin mo, Panginoon, sa araw na ito, sa bawat buhay, Panginoon. Hallelujah, na bawat dadalaw, Panginoon, sa lugar na ito, O God. Lord, we pray, Panginoon, sa bawat papunta, Panginoon, ng aming mga kapatiran. Thank you, Panginoon, for your protection, Panginoon, to your, sa mga anghel mo, Panginoon, na laging nariyan, Panginoon, sa iyong mga anak, sa iyong mga pinili, Panginoon, O God. Lord, thank you, Father. We pray, Panginoon, sa iyong mga salita, O God. Thank you, Panginoon, sa aming mga pastors, Panginoon, na patuloy mo ginagamit, O God, para patuloy po kami, Panginoon, mapalakas, Panginoon, at patuloy pong masabi, Panginoon, yung mga revelation mo, Panginoon, sa amin, O God. Lord, thank you, Panginoon. We pray, O God, na yung mga salita ay hindi mawala ng kabuluhan, Panginoon.
But Lord, hallelujah, patuloy pa namin ito kikip, Panginoon, at iti-treasure, Panginoon, sa aming puso, Panginoon, at patuloy po namin um, um, pag-aaralan pa, Panginoon, O God. Lord, thank you, Father, sa iyong mga salita, O God, and we pray, Panginoon, na um, ito ay magamit, Panginoon, na bilang para ma-transform, Panginoon, kami, O God, from glory to glory, Panginoon. Hallelujah, from strength to strength, Panginoon, O God. Lord, thank you, Panginoon, sa iyo lang, O God, ang papuri, Panginoon, at karangalan, O God, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon naman po, basahin naman po natin ang salita ng Diyos sa Proverbs 20. Yan po, kapag nahanap na po natin ang Proverbs 20, tumayo na po tayo ulit at basahin na po natin. Verse 1, Wine is a mockery, and beer is a brawler. Whoever is led astray by them is not wise. Verse 2, A king's wrath strikes terror like the roar of a lion. Those who anger him forfeit their lives. Verse 3, It is one's honor to avoid strife, but every fool is quick to quarrel. Verse 4, Sluggards do not plow in season, so at harvest time they look but find nothing. Verse 5, The purposes of a person's heart are deep waters, but one who has insight draws them out. Verse 6, Many claim to have unfailing love, but a faithful person who can find. Verse 7, The righteous lead blameless lives. Blessed are their children after them. Verse 8, When the king sits on his throne to judge, he winnows out all evil with his eyes. Verse 9, Who can say, I have kept my heart pure, I am clean and without sin. Verse 10, Differing weights and differing measures, the Lord detests them both. Verse 11, Even small children are known by their actions, so is their conduct really pure and upright? Verse 12, Ears that hear and eyes that see, the Lord has made them both. Verse 13, Do not love sleep or you will grow poor. Stay awake and you will have food to spare. Verse 14, it's no good, says the buyer. Then goes off and boasts about the price. Verse 15, Gold there is, and rubies in abundance, but lips that speak knowledge are a rare jewel. Verse 16, Take the garment of one who puts up security for a stranger. Hold it in pledge if it's done for an outsider. Verse 17, Food gained by fraud tastes sweet, but one ends up with a mouthful of gravel. Verse 18, Plans are established by seeking advice, so if you wage war, obtain guidance. Verse 19, A gossip betrays a confidence, so avoid anyone who talks too much. Verse 20, If someone curses their father or mother, their lamp will be snuffled out in pitch darkness. Verse 21, An inheritance claimed too soon will not be blessed at the end. Verse 22, Do not say, I'll pay you back for this wrong. Wait for the Lord and he will avenge you. Verse 23, The Lord detests differing weights, and dishonest scales do not please him. Verse 24, A person's steps are directed by the Lord. How can anyone understand their own way? Verse 25, It is a trap to dedicate something rashly, and later to consider one's vows. Verse 26, A wise king winnows out the wicked. He drives the threshing wheel over them. Verse 27, The human spirit is a lamp of the Lord that sheds light on one's inmost being. Verse 28, Love and faithfulness keep a king safe. Through love his throne is made secure. Verse 29, The glory of young man is in their strength, gray hair, the splendor of the old. Verse 30, Blows and wounds scrub away evil, and beatings purge the inmost being. Purihin po natin ang salita ng Diyos. Amen. So, maaari po tayong umupo. And before po tayo dumako sa ating praise and worship, maaari po ba muna tayong humanap ng ating prayer partners po para sa ating Pray One Another.
Laya po tayo magpuri sa ating Diyos. With all our hearts, with all our mind. Hallelujah. Hallelujah. Malaya, malayang, malayang, malaya. Sigaw natin kung gaano tayo kalaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Tayo ay malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa at naranasan ang Kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Ang kasalanan at kalungkutan ay pinawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking naranasan. Patuloy po natin ihayag ang ating kalayaan. Hallelujah! Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Tayo'y malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Salamat, Panginoon. Malaya, malayang, malayang, malaya. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa. Naranasan ang Kaniyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Ang kasalanan at kalungkutan ay pinawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking naranasan. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa. Naranasan ang Kaniyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Ang kasalanan at kalungkutan ay pinawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking naranasan. Sabay-sabay po natin. Malayang sumigaw, malayang sumayaw, malayang lumundan, malayang lumipad, malayang sumigaw, malayang sumayaw. Kapangyarihan ng Diyos ay aking naranasan. Ang Diyos sa buhay ko, ang Diyos sa buhay ko'y gumawa at naranasan ang Kaniyang himala. Sa sakit at naramdaman ako'y pinalaya. Ang kasalanan at kalungkutan ay pinawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking naranasan. Hallelujah! Malayang sumigaw, malayang sumayaw, malayang lumundan, at malayang lumipad. Malayang sumigaw, malayang sumayaw. Kapangyarihan ng Diyos ay aking naranasan. Malayang sumigaw, malayang sumigaw, malayang sumayaw, malayang lumundan, malayang lumipad, malayang sumigaw, malayang sumayaw. Kapangyarihan ng Diyos ay aking naranasan.
Kapangyarihan ng Diyos ay aking naranasan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking naranasan. Hallelujah! Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso ay nanahan. Pagpapalabot, pagsama ay laging nararanasan, kailan ba hindi mag-iisa. Diyos na makapangyarihan, Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa ating puso ay nanahan. Pagpapala mo, Diyos, ay tunay naming mararanasan, O Diyos. Laging nararanasan At kailan ba hindi mag-iisa. Pangako mo sa'kin, hindi ako iiwan. Tunay nga, Panginoon, bawat sandali ay laging sasamahan. Banal na Espiritu, hatid ay kalakasan, upang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. Diyos na makapangyarihan, patuloy mo natin ihayag. Hallelujah! Ang Diyos na ating makapangyarihan sa lahat, at patuloy na nararanasan ang kanyang himala. Hallelujah! Pagkapalabot, pagsama ay laging nararanasan, kailan ba hindi mag-iisa. Pangako mo sa'kin, hindi ako iiwan. Lord, sinabi mo sa iyong salita, Panginoon, sandali ay laging hallelujah. Banal na Espiritu, hatid ay kalakasan, upang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. Ikaw ang Diyos, Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapalabot, pagsama ay laging nararanasan, kailan ba hindi mag-iisa. Kailan ba hindi mag-iisa. Kailan ba hindi, kailan ba hindi, kailan ba hindi mag-isa. Lord, tunay nga mo, Panginoon, na hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pababayaan, patuloy mo kaming sasamahan. O Diyos, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Patuloy po namin aawitin, O Diyos. Pangako mo sa amin, hindi ako iwan. Sa bawat sandali ay laging sasamahan. Banal na Espiritu, hatid ay kalakasan, upang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. Tunay nga po, Panginoon, O Diyos, sinabi mo sa iyong salita, hallelujah, na lagi mo kaming sasamahan, Panginoon. Hallelujah, dumaan man kami sa apoy, hallelujah, yung mga sa ilog man, hindi kami malulunod, hindi kami masusunog, sapagkat kasama ka namin, O Diyos. Hallelujah. At sinabi po ngayon, Panginoon, hindi mo kami iwan, hindi mo kami pababayaan, Panginoon. Hallelujah.
At sa oras na ito, Panginoon, hayaan mo ikay aming patuloy na purihin, patuloy na awitan, Panginoon, ang iyong kabutihan na magpawalang hanggan at patuloy po naming nararanasan sa bawat araw, O Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang pagtayo po namin sa oras na ito, hallelujah, na may pagpapakumbaba sa iyo, Panginoon, ay dulot, Panginoon, yung pag-ibig at kabutihan, Panginoon, na ipinaranas at ipinamalas, Panginoon, sa bawat isa po sa amin. Kabutihan, Panginoon, na iniligtas mo kami, Panginoon, mula sa kapahamakan. Hallelujah, at binigyan ng bagong buhay upang ang buhay na ito, Panginoon, ay magamit para sa iyong kaluwalhatian, Panginoon. O Lord, hallelujah. Patuloy po naming aawitan, O Diyos, kung gaano kakabuti sa bawat isa po sa amin, Panginoon. Hallelujah, nararapat lamang sa iyo ang pagpupuri at pagsamba, Panginoon. Tibuti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita. Yes, Lord, kami nagpupurit, sumasamba sa iyo. Ikaw nag-iisang dakilang Diyos, ang aming Panginoon, Panginoon ng aming buhay, Panginoon ng bawat isa po sa amin, Panginoon ng langit at lupa. Hallelujah.
walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Hallelujah. Napakabuti mo, Panginoon, sa pagbibigay ng buhay mo alang-alang sa amin, Panginoon. Salamat, O Diyos. Hallelujah. Dahil kami ngayon ay merong bagong buhay. Hallelujah, bagong nilalang na pinagkaloob mo sa amin. At ang buhay na ito ay patuloy po namin gagamitin para sa iyong kaluwalhatian, Panginoon. Hallelujah, narapat sa iyo ang lahat ng papuri, ang lahat ng pagsamba. Hallelujah, hallelujah. Ikaw ang Diyos, ikaw ang Hari. Patuloy po nating sabitin sa ating Diyos ang ating mga papuri. Salamat. Binigay mo ang buhay mo, ika'y ipinako doon sa krus. Ako'y pinatawad na iyong awat biyaya. Ikaw ang kayamanan ko, tanging dahilan ng buhay ko. Sa Diyos na karapat-dapat, buhay ko'y iaalay. Papuri sa kataas-taasan, papuri sa ating tagapagligtas. Purihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng buhay ko. Hari, pintuan ng puso ko'y iyong binuksan, dahil hawak mo ang susi sa walang hanggan. Kay namatay at nabuhay muli. Papuri sa kataas-taasan, papuri sa ating tagapagligtas. Purihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng buhay. Papuri sa kataas-taasan, papuri sa aming tagapagligtas. Purihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng buhay. Papuri sa kataas-taasan, papuri sa aming tagapagligtas. Purihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng buhay ko. Ikaw ang Hari. Lahat ng papuri namin sa iyo, Diyos. Lahat ng papuri sa iyo lamang. Ang buhay ko'y sa iyo. Lahat ng papuri sa iyo lamang. Ang buhay ko'y sa iyo. Lahat ng papuri sa iyo lamang. Ang buhay
papuri sa iyo lamang. Ang buhay ko'y sa iyo. Lahat ng papuri sa iyo lamang. Ang buhay ko'y sa iyo. Lahat ng papuri sa iyo lamang. Ang buhay ko'y sa iyo. Lahat ng papuri sa iyo lamang. Ang buhay ko'y sa iyo. Lahat ng papuri sa iyo lamang. Ang buhay ko'y sa iyo. Papuri sa kataas-taasan. Papuri sa aming tagapagligtas. Purihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng buhay. Papuri sa kataas-taasan. Papuri sa aming tagapagligtas. Purihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng buhay. Papuri sa kataas-taasan. Papuri sa aming tagapagligtas. Purihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng buhay ko. Papuri sa iyo, Lord.
dahil kami, O Diyos, ay naniniwala na hindi po kami nag-iisa dahil Ikaw po ang siya naming kasama lagi. Lord, maraming salamat, O Diyos. Tunay nga po na pinupuri ka namin at itinataas sa pangalan ni Jesus. Amen. Yes, hallelujah, 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 Lord God. Oh, Heavenly Father, Almighty and everlasting God, we lift up your name above all else today, O God. You are the builder of the church, the Lord of the harvest, and the giver of every good and perfect gift. From generation to generation, you have remained faithful, O God. You are our strength, our source, and our purpose, O God. We exalt you in this house, O God. Lord, this church belongs to you. Every ministry, every leader, every team, and every member, O God. We surrender to your will and invite your Holy Spirit to lead, guide, and empower us, Panginoon, O God. We honor you for the pastors, Panginoon, O God, teachers, evangelists, worship leaders, intercessors, Panginoon, at every youth workers, O God, outreach teams, and every hidden hand that serves your kingdom faithfully, O God. Bless them, Panginoon. Now, in the name of Jesus, we declare your blessing over every church ministry, O God. We declare that our ministries are fruitful, spirit-led, and rooted in the Word of God. We bless our leaders with wisdom, clarity, humility, and strength, O God. We bless every volunteer with joy, renewed strength, and the servant's heart, O God. We declare that there is unity in our house, excellence in our service, O God, and purity in our motives. We speak growth over every area spiritually, numerically, and in impact, O God. We declare divine order, divine strategies, and divine timing over every initiative and plan, O God. We bless the finances of this house, O God. Every need is met. Every vision is resourced. We declare that miracles will flow through our ministries, O God. Souls will be saved. The sick will be healed. The bound will be delivered. The discouraged will be uplifted. And the lost will find Jesus. We rebuke every spirit of division, confusion, weariness, and stagnation. No weapon formed against us shall prosper in Jesus' name. We walk in victory, unity, and the supernatural power of God. Father, let this church shine like a city on a hill. Let every ministry reflect your glory, O God. Let every person find their place and operate in their God-given calling. We give you the praise now and forever. Be glorified through all we do today and days to come. Bisham Yeshua HaMashiach. Amen, amen. Amen. So maaari na po tayong umupo. And right now, tayo na po ay makikinig sa Word of God. So pwede po ba let us put our phones in silent mode? Let us prepare our hearts, our ears, and our PNB. And may maupuan pa po sa harap. Yes po, ushers, pwede pong paki-assist po sila sa harap po kasi may available seats pa po. Yan, so let us prepare our BNB, Bible Notebook, ball pens sa pakikinig ng Word of God na ipipreach po ng ating inay, Catherine Santiago. Palakpakan naman po natin ng Diyos sa buhay ng ating inay. Amen. So, hopefully, wala nang tao sa labas. Nandito na tayo sa loob. Maraming seats pa po dito. Pwedeng mga sinong ushers of the day. Saan ba yan? I-assist natin sila. Meron ba tayong, kasi minsan, pag dumarating kami pag Sunday, hindi na, maraming tao sa labas, kaya lang hindi nakakarinig ng message. Kasi, hindi naririnig. At saka may ibang fellowship yata sa labas minsan. Minsan lang naman. So, okay na, nasa labas, nasa loob na tayo lahat. So, napaka-importante po ng message ng Diyos sa atin because this is continuation po ito at declaration ng ating 2026.
Gusto nating maging powerful ang ating taong 2026. Eto na siya. Nung Friday, 3 o'clock ng hapon, may aksidenteng nangyari sa Baguio, sa John Hay. Yung isang, ang tawag nito? Yung isang bus, electric bus, ay sumemplang, tapos napunta sa gilid, may mga nasagasaang mga bisita. 4 ata yung 5 na naaksidente. Pero yung isa napuruhan, napunta sa ilalim ng bus. At namatay. Ang nakakalungkot doon, yung isang yon, kaysa isang namatay sa 4 na naaksidente, ay kasama natin sa church, sa World Changers Church. Isang retired teacher na very active. Nagsimula nung ENMA, nagtuturo sa Kubol, nagtuturo sa Sunday school. Kasi nung sabi niya, pangako niya kasi, na talagang pagka natapos siya sa kanyang pagtuturo, mag-retire siya, dedicate niya ang kanyang buong sa Panginoon. At naging faithful siya, kaya talagang after niyang nag-ENMA, may opportunities kasi sa ENMA, we are inviting lahat ng nakatapos to be part of yung ating ginagawang ENMA sa iba't ibang church. So nag-volunteer siya, actually nung Sunday siya yung nagturo sa San Carlos, sa Kubol, sa Malasiki. Tapos, nagtuturo rin siya sa Mangaldan, pag may schedule doon. Tapos, siya rin ang pagkano ay ni-schedule na magturo ng Sunday school. Pagka sa ministry naman, akay-akay niya yung kanyang apo na maglingkod, magturo, mag-share ng salita ng Diyos. So, a life isang buhay na talagang inialay ang kanyang years sa Panginoon. Hindi niya inaasahan at hindi natin isaasahan sa isang iglap, kukunin na pala siya ni Lord. So, walang regrets kasi ang huling araw niya, I'm sure, wala siyang pagsisisi. Kasi yung mga after niyang nag-retire, ay talagang inialay niya ang kanyang buhay sa paglilingkod sa Panginoon. At may mga sumusunod din na mga magre-retire na teachers na encourage sila sa kanyang buhay. So, hindi lang siya nakakapagturo na yung buhay niya rin naging encouragement. Pero sa isang iglap na wala. So, yun yung nakatanga kami lahat. Nakatanga yung kasi supposedly ngayong Sunday, magtuturo siya sa ENMA doon sa WCC. Ngayong Sunday sana, nakaschedule siya sa mga bata. Pero bigla na lang, Friday, wala na siya. So, ganyan ka, ang buhay natin, ganyan ka flimsy, ganyan ka, ano bang tawag mo doon? Sa isang iglap, pwedeng mawala. Sino bang mag-aakala, papasyal silang buong pamilya sa Baguio? May mga seats po, pwede pong mag-adjust yung iba para yung ating mga kapatid ay, merong, doon po may 1, 2, 3, may mga vacant seats. Magaganda po yung ating mga upuan. Talaga pong, dito po sa side na ito, meron din. So, yung ushers, sino bang nakaschedule na ushers for today? Okay. Pag-assist po, ayan. So, ganun ang buhay na hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ng Panginoon. May mga questions, may mga katanungan, pero ang importante, alam natin kung nasaan na siya. At hindi siya nagsisisi, dahil yun nga, nagampanan niya ang kanyang tungkulin sa Diyos na inialay ang kanyang buong buhay na maglingkod bago siya kunin ng ating Panginoon. So isang palaisipan sa atin na kumusta naman ang buhay mo? Kumusta naman ang iyong commitment sa Panginoon? Kumusta naman ang iyong paglilingkod? Baka meron pa tayong mga sariling agenda, o mga kasi anytime pwede tayong kunin. Nung isang araw naman, kinukwento lang ni Ate Babes na yung isang bata, hindi naman batang-bata, napapanood niyo sa news yan sa Kalasyaw,
ah, sinabat niya. Pamakamatay, napakasakit na pamamaraan ng pagpapakamatay. Sinabat niya yung tricycle na iwasan pa. Pero yung truck talagang kitang-kita sa CCTV kung paano niya itinaboy ang kanyang katawan dun sa truck na umaandar. Nakita ko yung picture ng grabe, nahiwalay ang kanyang katawan. Nahiwalay yung paa niya, yung ano. So, may mga tao, driven. Hindi naman instant, sasabihin natin, grabe naman yung klase. Pero, hindi niyo alam kung anong nasa utak ng taong yun bago niya pinili na magpakamatay. Meron namang walang planong mamatay, pero kinuha na ng Diyos. Ang diferensya, saan na sila ngayon? Sa langit ba o impyerno? Yun ang katanungan. So ngayong 2026, kailangan nating ideklara or kailangan nating siguraduhin kung ano ang plano ng Diyos sa ating buhay at gampanan natin yan. So ang prophetic declaration nitong 2026, may isang prophet, okay, the year of ultimate intimacy with God at the secret place. Hindi ito yung year of ganito, the year of... Ito ang taon ng ultimate, yung talagang pakikipagniig sa Diyos in the secret place. Sinong sasabay sa taong ito? Ibig sabihin, ito yung taon na talagang sisigurado mo ang pakikipag-isa mo sa Panginoon, ang devotion mo. Tinuturo sa atin, tefila. Tinuturo sa atin ang pakikipag-isa sa Diyos. At ito yung panahon na talagang sisikapin natin to be one with God. Basahin nga natin yung prophetic declaration. Paki-flash. Ito yung prophetic declaration nitong 2026. Okay? It was given by a certain prophet. Nakalimutan ko yung pangalan niya. Pero ito yung declaration niya. And I believe and we stand. Okay. So basahin natin lahat. Prophetic declaration for 2026. Everybody, the year of ultimate intimacy in the secret place. Thus saith the Lord, 2026 shall not be a year of noise, but a year of nearness. I am calling my people out of public performance into private encounter. Those who will rule openly will first kneel secretly. Those who will speak with authority will first listen in stillness. This is the year where hidden altars produce global impact. I am restoring the secret place where hearts are refined, motives purified, and assignments are clarified. In 2026, intimacy will outweigh activity. Ibig sabihin, sa 2026, dapat ito ang priority natin. Hindi yung activity na ganyan, mas importante sa atin ang presence ng Diyos. Amen. And obedience will surpass ambition. Nations, everybody, let's continue reading. Nations will tremble not because of weapons, but because prayer will ascend again. I am raising intercessors whose tears will rewrite policies, whose whispers will shift economies, and whose private obedience will heal public chaos. This is the year where the church returns to the presence in silence, and families are healed in prayer. Revival is birthed in hidden rooms, flows from purity. Authority flows from intimacy. I will expose false strength and crown quiet faithfulness. Walk with me in secret, the weight of nations. In 2026, I will teach you the most hidden and most valuable wisdom. Make your only and ultimate secret testimony of my glory. Seek me before the altar. Find me before the platform. Know me before you represent me. For the future of nations will be decided not on stages, but in the secret place. Yan. So yan ang declaration. Ibig sabihin, tinatawag tayo ng Diyos na makipag-isa sa Kanya. So,
paano ko siguradong yun ang mensahe ng Diyos? Kasi tinuturo na sa atin. Tinuturo na ang teshuva. Naalala niyo ang teshuva? Ang pagbabalik. Paano natin makakamtan? Okay, mag-start na tayo. Kasi kapag ginawa natin ito na nag-focus tayo with God, nag-focus tayo sa Panginoon, anong magiging resulta? Shalak. Sabahin nga natin lahat. Ang shalak hindi nangyayaring automatic. Ang continuously prospering, continuously advancing, hindi automatic, mamumuhay ako sa shalak. Hindi automatic na nangyayari. Kailangan meron tayong gawin. At itong sinasabi doon, kailangan nasa secret place tayo. So itong shalak anointing, sinong gustong lumakad sa shalak anointing? Ano yung shalak anointing? It is the anointing to continuously prosper, to continuously advance. Hindi ka na-stuck sa isang lugar. Nag-a-advance ka, tumataas ang sahod mo. Ibig sabihin, nagpa-prosper ka, always succeeding. Pero may isang requirement. If you are aligned. Okay? If you are aligned sa will of God. Okay, next slide. Pagkano, Joe? Proceed na. Yan. So ito ang shalak anointing. Itong nangyayari sa atin, na pag-aralan nito natin last year. Pero hindi automatic na mangyayari sa inyo to. Hindi automatic na nag-accelerate tayo. Hindi automatic na napabilis ng Diyos ang lahat ng kanyang plano sa ating buhay. Hindi automatic na nire-restore lahat ng na-scam sa'yo. Lahat ng nawala mo, i-restore, pangako ng Diyos yan, pero hindi automatic na mangyayari. Hindi automatic na mag-expand ang ating ministry. Kasi the year of expansion siya, Shalak, pinapabilis ng Diyos, nag-e-expand tayo, dumadami ang ating ministries, dumadami, nag-expand ang negosyo mo, nag-expand ang trabaho mo, at umaangat ka, year of ascension. Sabihin nga natin lahat, area. Yan ang area ng shalak na ginagalawan natin. Pero hindi yan automatic na mangyayari. Kailangan meron tayong gawin. Yan ang part ng Diyos to accelerate, pabilisan niya. Yung hindi nangyayari in the last 10 years, mangyayari ng mabilisan. I-restore niya, may pangako, may verses, lahat yan. Okay? I-expand niya ang ating gawain, ang ating buhay, ang ating ministry. At pataas ng pataas, mag-a-ascend tayo. Trabaho ng Diyos yan. Pero may parte tayo. Ano yun? Teshuva. Sabihin nga natin lahat, teshuva. Ang teshuva, ano ulit ang teshuva? Patuloy na, paulit-ulit ito nating pinag-aaralan kay Pastor. Meron din tayo last time, kung nakinig kayo sa online, tinuro ko din yung teshuva. Yung teshuva is yung returning to the original plan of God. Yung repentance mo na pagbabalik sa loob, pagbabalik loob sa Diyos. At hindi lang pagbabalik loob, sisiguraduhin mo na bumabalik ka sa original. Kunyari, ito yung plano ng Diyos sa buhay mo. Medyo kanina o kahapon, sumemplang ka ng konti, nagsinungaling o may ginawa ka, nagsimula kang wala na sa linya, kailangan bumalik ka. So, kailan tayo nagteteshuva? Kailan? Kailan tayo dapat bumalik? Kailan tayo dapat bumabalik sa Lord? Na sinisigurado na nakalinya ka. Every day. So, bawat araw, sisiguruhin mo ng araw mo ngayon. Ang araw mo ba kahapon? Baka may ginawa kang mali. May pinasakitan ka sa bibig mo. Meron kang ginawa. Meron kang intentionally gusto mong insultuhin. Kasi somehow naiinggit ka. Oh. Ngayon, kahapon mo ginawa yun, dapat conscious tayo na bumalik lagi. Kasi pag ginawa mo yun, nawala ka na naman sa linya, kailangan kang bumalik sa Diyos. Yan ang teshuva, pagbabalik palagi sa original na plano at purpose ng Diyos.
paghingi ng tawad, yung prodigal son, di ba? Ang layo na niya mula sa plano ng Diyos sa kanya. Pero habang nagpapakain siya sa baboy, sabi niya sa kanyang isip, mali ito. Mas maganda pang kalagayan ng mga alipin sa bahay ng aking papa. Sabi niya sa kanyang isip, babalik ako. Hihingi ako ng tawad sa aking tatay. At ang pinakamaganda sa lahat, kinabukasan, bumangon siya at bumalik siya. Marami kasing nagplaplano sa isip. Nag-iisip lang ng mga pero hindi ginagawa. Pero ang teshuva, sisiguraduhin mo na babalik ka sa plano ng Diyos sa buhay mo. Amen. Ngayon, papaano natin gagawin yon sa araw-araw? Okay, eto na yon. Basahin nga natin yan. Parang ang hirap. Andali kaya. 1, 2, 3, go! Hit, body, dot. Parang no? Pero pagka mamaya, iparinig ko sa inyo. Ginagawa ito ng mga Israelites. Ginagawa ito ng mga Hudyo. Ginagawa ito, tinuturo ito, ang hit, body, dot ay yung intentional na pakikipag-isa mo sa Diyos, pagninilay-nilay, pagbabalik loob mo, pagde-devotion mo, pakikipag-fellowship mo sa Diyos. Amen. Sino sa inyo ang nag-enma na at hanggang ngayon ay nag-enma? Ay, okay. Sino sa inyo ang tapos na sa enma? Taas ang kamay. Sino sa inyo ang kukunti lang? Tapos na. Benaya, Asher. Sino ang kaya? Mukhang marami tayong Doresh. Yung susunod na batch ay batch Doresh. Ang batch Doresh ay thinker. Sila yung naghahanap, mamaya i-explain. Ang importanteng isa sa ENMA ay sinisigurado niya nagde-devotion kayo. Tama? Chine-check. Sinong taga-check ngayon? Nasaan si Kwan? Ayun, si RG sa Nilombot, di ba? Dito, nasaan si Janet? Andito ba? Ayan. Wala siya. Nag-check-check ka? Oh, very good. So, chine-check yan. Bakit? Kasi sinisigurado na tayo ay nagde-devotion. Hindi naman binabasa yung sinusulat nyo doon. Huwag kayong mag-alala na malaman ang mga sikreto nyo ni Lord. Ang gusto lang namin makita, ginawa nyo ba? Nag-check-in ka ba sa araw na ito sa iyong devotion? Okay? Ito, for example ako, ito yung mga collection ng everyday. Mga planners ito, pero ang karga niya ay ang aking devotional life. Mga mensahe ni Lord. Paghabang nagkakapino kami na ni Lord, o kaya nagfe-fellowship, yan, puno. Walang karga ito. Inalis ko yata ito, 2021. So, ito yung mga devotional na napupuno, mensahe ng Lord, okay, na ibinigay para sa ganon. Kaya, dati kung ano-anong notebook, yung mga lumang planner, yung mga ginagamit ko, importante, meron akong pagsusulatan ng aking devotion sa Panginoon. So, kapag kayo nasanay niya, magiging bahagi na yan ng buhay nyo. Amen. Bata matanda, sino yung pinakabata nating nagde-devotion? Sino? Sa Banawang, meron nata? Banawang, Julina? Sino yung pinakabata na nagde-devotion natin? Si Marisa. Saan si Marisa? Dito ba siya? Ilang taon na siya? Ilang taon na si Marisa? 15. Okay, stricto siya sa devotion niya. Dito sa inyo, ilang taon na sa matik-matik? Ilan ang taon nang nagde-devotion? Pinakabata? Si Duday ba, nagde-devotion ka? Minsan. Ilang taon na siya? Very honest naman. Okay. Sino sa inyo ang nakakaalam na ating pinakabata na nagde-devotion? Sa Nilombot, may kilala kayo? Okay. See? Ilang taon ka na, Daniel? Si Kambal. Ilang taon na kayo?
16. Sige. Sa anniversary, may bibigay sa inyo mga devotional notebook sa mga nagde-devotion. Okay ba? Amen. So ano yan? Anong hitbodidot na yan? Tingnan natin. The practice of personal prayer that has the capacity to change your life. Kung gusto mong mabago ang buhay mo, sa lagi na lang ganito, lagi na lang kulang, lagi na lang, marami kang lagi na lang, gusto mo ng pagbabago, you practice hitbodidot. The personal time with God that will change your life. Amen. So itong hitbodidot means seclusion. Ang ibig sabihin ay connection sa Diyos kung saan ang isang tao ay maglalaan ng oras na ang Diyos lang ang kausap niya. Walang cellphone. Walang, iba pa rin yung tayong mga nanay, di ba? Kasi ako nung pagkano nun, tas ito na, nakita mo na yung huhugasin. Di ba, nagpre-pray naman ako, siya kararara, maghuhugas ka na. Tapos mamaya, nakita mo maitutupi, oh Lord, hallelujah, nagpre-pray naman ako, pero nagtutupi ka. Pero yung hitbodidot, ito yung time mo at ang Diyos, kayo lang dalawa, wala kang ibang ginagawa. Next slide. Ang tawag nito? Sa Jerusalem, yun yung sinong may prayer shawl sa inyo. Ang prayer shawl, yung talit, yung prayer shawl na ginagamit, pag ginamit na yan ng isang tao sa prayer, ibig sabihin, do not disturb. Kasi pastor, pag nagpre-pray sa umaga, tapos nakatalukbong siya ng prayer shawl at merong tawag o may message, hindi ko siya istorbohin. Bakit? Kasi ang ibig sabihin ng prayer shawl, kami at ang Lord nag-uusap, huwag mo kaming istorbohin. Amen. So yan ang importansya, thank you, ng pakikipag-isa, wala ng ibang distractions. Yan ang pinagkaiba. So, ang Psalms chapter 5, basahin niyo ang inyong Bible. Sa Psalms chapter 5, ang sabi lang, give ear to my words, O Lord. Consider my meditation. Kanta ito eh. Hearken unto the voice of my cry, my King and my God. For unto you will I pray, O Lord, shalt thou hear. Kailan? At night? Anong sinabi? O Lord, shalt I pray kailan? In the morning. Kaya ito ang sinasuggest na pinakamaganda na time to spend time with God, to do it in the morning. Kaya dun sa Psalms chapter 5, makikita natin na ang hitbodidot, yan ang time. Yan sinabi ng psalmist na makinig ka, pinakikinggan mo ako, O Diyos. O Lord, in the morning, give ear to my word, pinakikinggan, may connection kayo sa Diyos. At ang resulta niyan ay teshuva. Ano ang ibig sabihin ng teshuva? Pagbabalik ng alignment. Pag ikaw nakikipag-usap sa Diyos, ide-direct ka niya. Magkakaroon ka ulit ng alignment sa Kanya. Amen. Lead me, O Lord, sabi niya. Sa verse 7. Okay? I will bow down toward your holy temple in the fear of you. Lead me, O Lord, verse 8. In your righteousness because of my enemies, make your way straight before me. So, ibig sabihin, pag ikaw nakikipag-ugnayan sa Diyos, ililid ka niya, gagawin niyang ipuputak to'y dalan mo, gagawin niyang straight at hindi baku-bako ang paglakad mo. Yan ang ibig sabihin ng alignment, teshuva. Ano ang resulta niyan? Bababa ka, tapusin mo ang chapter 5. Ang last verse ng chapter 5, ano ang nakalagay doon? Anong sabi niya? For you bless the righteous, O Lord. You cover him with favor as with a shield. Okay. Sa verse 11, but you, let all who take refuge in you rejoice. Kaya nga yung naghihitbodidot na naka-straight at bumabalik sa Panginoon, meron silang karakteristik. They are rejoicing. Wala kang makikita na nagsisimula ang araw na anong tawag nila? Simang. Kilala niyo si Simang? Simangot. O kaya yung galit ng galit.
sama ng gising, kung ano-ano. Bakit? Ibig sabihin, hindi yun naghito, hindi siya nakapasok sa presensya ng Diyos kasi walang rejoicing sa Kanya. Hindi siya nagte-take refuge sa Lord. But if you take refuge sa Lord, ang resulta nyon, you rejoice in the Lord. Let them ever sing for it. Bakit sila nagre-rejoice? Ba't tayo nagre-rejoice in the Lord? Because blessings, okay, the blessings of the righteous are upon those who meditate on His word day and night. O, di ba? And you covering yung pabor, yung favor. So every day, ganyan. Meron akong dinedeclare na favor sa Philippine National Police Training Institute. Declare ako in the name of Jesus, alam ko, Panginoon. So I prayed every day and I command my morning. Mamaya pag-uusapan natin ano bang ginagawa natin sa Hitbodidot na yan, sa time mo with the Lord. Tapos ang sabi niya, He will bless you and crown you with favor. Yan yung shalak. Kaya kung sundan mo yung araw, hindi automatic yung shalak na ma-experience mo. Kailangan mag-meditate ka on the Word of God. Kailangan every day, meron kang ilalaan sa Panginoon. Amen? Okay, next slide. So ano ang gagawin natin? So ito ang Psalms. Basahin nga natin lahat ang Psalms chapter 5, verse 1 to 3. Okay? Give ear to my words, O Lord. Consider my meditation. Give heed to the voice of my cry, my King and my God. For to you I will pray. My voice you shall hear in the morning. O Lord, in the morning, I will direct it to you and I will look up. Every morning, nakaregister ba ang boses mo sa langit? Nakalagay doon, no? My voice shalt thou hear in the morning. Sa morning ba naririnig ng Diyos o ng kalangitan ang boses mo? So every morning we set a time to be with God. We pray. Open your mouth and register your voice to the Lord. Para sabihin mo, oh Lord, sa umagang ito, pakinggan mo. Ang ganda, minsan umakyat ako sa 3rd floor, syempre, All-Star Hotel pa, dyan, di ba? So sabi ko, oh Lord, nagre-register na ako ng boses ko. Oh Lord, in the morning, I will direct my prayers. Give ear, pakinggan mo ang boses ko. Naririnig ba ng kalangitan ang boses ninyo everyday? Hitbodidot, everyday you register your voice sa Lord, sa presence ng Panginoon. Amen? Amen. Next verse. Yan. Sino yan? Sa Old Testament, yung Psalms 5 na yan, si David yun. Sino si David? Matipuno, macho, mandirigma. Ang dami niyang sundalo. Saul killed his thousands, David his tens of thousands. Ibig sabihin, hindi siya pipitsugin. Hari! But he spent his time with God. Kaya wala tayong excuse. Busy ako, mas busy sa David. Meron ka bang isang bansang pinapatakbo? Wala. Si David, isang bansa, pinapatakbo niya. But may time siya to be with God. Sa New Testament, sino ang ating example? Si Jesus Christ. Okay, sa Luke 22 verse 39. Nakikita niyo ba? Basahin natin. And he came out and went, okay, as was his custom. Sinong may Tagalog Bible dyan? Luke 8:22 verse 39, please, Tagalog Bible. Sinong may Tagalog? Kasi importante yung first na sentence na yan sa Luke 22. Anong sinasabi niyan sa Tagalog? Wala bang may English ba lahat ng Bible natin dito? O kaya Pangasinan? Anong sinasabi dyan? Kung makita nyo na, meron ba dyan? Sinong may Tagalog? Baka hindi nyo nadala ang inyong Bible? Okay, display ko yung aking mga devotional notebook. Yan. Sinong may Tagalog? Pakibasa, Luke 22, verse 39. Sige.
Ulitin nyo yung sister, lakasan. Ayon sa kanyang kinagawian, ayon sa kanyang kaugalian. Ibig sabihin, minsan lang ba ginawa ni Jesus yung paglabas na ng umaga na mag-pray? Hindi, ayon sa kanyang kinaugalian. Ibig sabihin, yun ang tradisyon niya, yun talagang ginagawa niya every day. Anong ginagawa niya? Lumalabas siya sa umaga. Nagpapag-isa? Being alone but not lonely. Nagso-solo flight siya. Magandang prayer meeting every umaga. Mayroon sang wala bang devotional tayo ngayon ng umaga. Maganda yon. Pero ang hinahanap ng Diyos ang boses mo. Kaya si Jesus, ang example niya, magkakasama sila lahat. Hindi niya sila ginising, okay, ka na, meditation na, prayer time na. Hindi. Ang kinaugalian niya, lalabas siya. Magso-solo siya. Ayon sa kanyang kaugalian. Sa bundok ng Olivo at nagsisunod naman sa kanya ang mga alagad. Pero hindi nila sinamahan. Ibig sabihin, nag-solo prayer siya. Okay, balik tayo. And when he came to the place, he said to them, pray, sabi niya, that you may not enter para hindi kayo matukso. And then he withdrew. Sineparate niyang sarili niya. Nag-isa ulit siya from them about a stone throw and knelt down and prayed. So si Jesus, as usual, sabihin nga natin, as usual. Saan ka pumunta? As usual. Ibig sabihin, yung gaya ng dati. Meron ba tayong as usual na ginagawa sa umaga? Amen? Sino ang nasanay na sa umaga? Praise God. As usual. Yan. Na kahit may gustong gawin ang kasama mo, pero as usual, gaya ng kinaugalian mo, gaya ni Jesus, lumabas siya at nakipag-isa. Kung wala pa tayong as usual, o kaya dati nating ginagawa, medyo dahil sa kabisi-bisihan, hindi na natin ginagawa, magre-repent tayo, magteteshuva tayo. Amen! Babalik tayo sa dati nating kinaugalihan. Okay, next. So, nag-separate. So, importante yon. So, solid na ba kayo na tayo mag-hit bodidot? So, paano natin i-apply ang hit bodidot? Ang makikipag-isa, anong gagawin mo kapag nag-isa ka sa Panginoon? According to the Jews, so mga rabbi, ang hit bodidot, ang sabihin nga nating pinaka-powerful na weapon ng isang Kristiyano sa pagsagupa sa buhay. Kaya nga sa 2026, di ba, tinatawag ulit tayo ng Diyos. Masyado kayong bisibisihan na. Bumalik kayo. I am restoring the secret place, the altar. Hindi magandang prayer meeting, pero ang restore ng Diyos, yung ikaw at ang Diyos lamang. Because it is the most powerful weapon that a Christian has in his walk sa kanyang buhay. Okay, next slide. So, anong gagawin natin? Number one, basahin nga natin, anong gagawin natin? Sinong gustong mag-hit bodidot? Unang gawin natin, number one, consistently. Hindi show up minsan lang. Show up consistently. Ibig sabihin, nag-decide ka ng oras. Anong oras? Sabi ko kay Erica, nakita ko kasi Erica eh. Erica, anong oras ba ng time mo with God? Kasi noong ganito, hindi. May oras bang time mo talaga na i-dedicate sa Panginoon? Sabi niya, okay, 5 o'clock. Sige. So, 5 o'clock, i-make sure mo, gwardyahan mo na yung oras na yon. So, you set a time with God. Set mo yung time mo na gwagwardyahan mo and you show up consistently. Ito ang tinuturo ng mga rabbi. Ang importante is consistency. Yung araw-araw, andito ka, Lord, nandito ako. Register your voice every day. Show up consistently. Showing up is important. Showing up consistently is powerful.
May mas powerful pa. Showing up consistently with a positive outlook is even more powerful. So every time na you show up, every day, masama ang pakiramdam mo, you show up consistently. And pagbungad mo, hindi go, Lord. Pagbungad mo, you show up with a positive attitude. Ang unang-unang bungad dapat natin sa Lord ay gratitude. Thanksgiving. Thank you, Lord. Hindi lahat ay pinagpalang gumising ngayong araw na to. May mga hindi nakagising. At pagtapos ng araw na to, hindi lahat matatapos ang araw nito. May iba na hindi nila matatapos ang araw na ito. That's why it's always important to show up consistently every day. Paano yun na, travel kami sa Panginoon. Oh, may traveling ka, pero pag nagta-travel ka, show up consistently pa rin. Show up. At yung journal, ito ang importante sa Hitbodidot, is journaling. Ano yung journaling? Sinusurat mo. Write the vision. Lahat ng tinuturo ko, one time, hindi ko pa kasi na ilalabas yung devotions ko noong 1989, I think. Bago pa kami nagkita ni Pastor. Dalaga pa ako, nasa Baguio. Tiniruan kami ng meditation devotion. At yung devotional notebook ko, alam ko yun, record book, parang ganito. Pero alam niyo yung record book, di ba, sa school, yung parang blue ang kulay, o record book yun. Yun yung blue, tapos, pero makapal siyang ganyan. Pag buksan nyo yun, makita nyo yung first original notes ng DTS na naging on Eagle's Wings na ngayon. Bunga ng meditations yun. At may pag binuksan mo yung aking notebook, may mga patak ng luha. Dahil sa Hitbodidot, dahil sa presence ng Diyos, minsan umiyak ka, minsan masaya ka, minsan as you are receiving from the Lord. Pag dumaraan ka sa mga pagsubok, syempre may patak ng luha. Pero hindi mananatili doon. You still end in gratitude, pasasalamat sa lahat ng bagay. Amen. Kaya ulit yung number 1 natin, paano mag-Hitbodidot? Consistently. Number 2, focus to connect with God. So, ang focus mo is connection sa... Ang dami sa utak natin, sa compartment ng utak natin. Anxiety, stress, anong iluluto ko, may tuition ba ako, lalong labahin kahapon, hindi ko naakas. Ang daming sumisiksik sa utak natin. Jealousy, lust, naalala mo yung naiinggit ka o kaya nagseselos ka. Okay? Kung ano-anong mga nangyayari, rejection, sinful desires, unseen, anger, envy, fear, worry, ang daming gustong pumasok sa utak mo. But you focus on God. So, anong sabi sa Psalm 69 verse 30? I will praise God's name in song and glorify Him with thanksgiving. Alam mo ang isang way ng mag-focus? Open your mouth. Kaya nga ang sabi sa Psalms, open the gates of praise. Noong unang panahon na may nansaman, panahon ni na Michael, ni na Winnie, Kuya Mike, ang dami naming nakatira dito. All-star hotel pa dyan. Sabihin, pag tingala mo, mga between. Pag tag-ulan naman, pumapasok. Tag-ulan sa labas, tag-ulan sa loob. So, dito kami lahat nakatira. So, every day, may devotion time, may prayer time. Meron kaming isang kasama noon. Talagang ganda ng pwesto. Nakatalimukor. Talagang yung forehead niya nasa floor, nakatalimukor, ganun. So, tapos na yung prayer time, devotion time. Talagang parang talagang tulog na. Isang pilik mong gano'n natumba, nagaguising. Diba? Nasaan na yun ngayon? Somewhere out there. Pero yun, sabi niya one time, sumisiksik sa kanyang utak yung mga lustful. Kasi mga kabataan sila noon, mga lalaki, the best way
na hindi mo i-meditate o mapag-isipan yung mga bagay na yan is to open your mouth. Pag binuksan mo ang iyong bibig at sinasabi mo, Panginoon, pinupuri kita, pinapasalamatan, o Diyos, dakila ka, yung brain mo magfo-focus sa sinasabi mo. Why? Because the speech center controls your brain. Kaya kung anong sinasabi mo, hindi na mag-iisip ng lustful thoughts, o kaya malalaswa ang utak mo bang nagde-devotion ka. Hindi na makapasok. Bakit? Dahil nagsasalita ka. Salamat o Diyos, buksan mo ang iyong bibig, subukan ninyo yun. You open your mouth, sabihin ninyo. Kaya ang importante sa Hitbodidod is speaking. Number 3, una, hear God's voice, you tune in to God. Parang yung, di ba noon, sinong naabutan ng radyo, mga kabataan, parang hindi nyo alam kung anong radyo. 702 DZAS, alam niyo yung tunog na yun, Nanay Lina, Nanay Nida, no? Tapos pag, gumaganon yun, no? Yung fine tuning, yung pipihitin mo yung para makuha mo yung eksakto na frequency. Pag eksakto ang frequency, ang liwanag ng boses. Wala na yung mga static, yung mga ganon. Kasi ang linaw na, kasi hahanap-hanap mo. Konting pit lang, ang ingay na naman. Unti-unti mong ibabalik. Ganon din ang presence ng Panginoon, ang boses ng Diyos. You have to listen to the voice of God speaking to you. Kaya fine-tuning. Alam niyo ba that every day, every moment, heaven is broadcasting. Nagbo-broadcast ang Diyos ng mensahe sa bawat isa. Ang pang-problema, naka-tune in ka ba? Baka ang frequency ng Diyos nasa 702 DZAS, nasa 703 ka. Hindi mo marinig kasi may ginagawa kang iba. Kaya importanteng nakafocus tayo sa Diyos. And number 3, speak from your heart. Open the gates of praise. Ito yung sinasabi ko sa inyo, kailangan buksan nyo ang inyong mga bibig. May times na nagme-meditate ka, naririnig mo ang mensahe ng Diyos. Okay? May times na kailangan mong magsalita to declare. Kaya open ang Bible mo sa Psalms, basahin mo ang Psalms, basahin mo, o kaya mag-pray ka aloud para sa ganun yung bibig mo nagre-register sa langit, naririnig ng Diyos. Paano maririnig ng Diyos kung hindi ka nag-broadcast? Tama. Kaya it is important to speak from your heart. Okay? So, sa Matthew 6:6, but you, when you pray, pag ikaw daw ay mag-pray, same instruction. Enter into your closet, ibig sabihin, mapag-isa ka. And when you have shut the door, you pray to your Father who is in secret. And your Father who sees in secret will reward you openly. Yan ang verse ng ating declaration ng 2026. Kailangan buhayin natin yung secret prayer. Yung time na ikaw lang at ang Diyos mapag-isa. At pag reward ng Lord, makikita ng lahat ang declaration mo nangyayari. Amen. Okay, next slide. And number 4, guard your, yung twig? Time with God. So, yung una, kailangan kang, yung number 1? Show up consistently. Number 2, focus, mag-tune in ka. Ang dami-daming, ang difference ng focus sa concentration? Mga college students. What's the difference between focus and concentration? Pag sinabing focus, pag sinabing concentrate, ang concentration, nagko-concentrate ka, di ba? Nakikita natin yung mga nag-yoga, ang tahi-tahimik, ang peaceful ng place, sila lang mag-isa at nagko-concentrate sila. Tama? Yun ang concentration. Walang distraction, ikaw lang mag-isa. At ikino-concentrate mo. Ibig sabihin, lahat ng yung energy ay linalagay mo sa isang lugar. Ang focus naman ganito, umiiyak yung bata, merong nag-aaway dun sa kabilang kwarto, merong ganyan. Ang gulo, ang daming nangyayari. Pero kailangan mag-focus ka. Mag-zero in ka sa iisang boses. Amen. Kita ninyo na kahit may magulo, kaya mong mag-focus.
Pero yung concentration, walang distractions, pero nag-concentrate ka. So yung guarding your twig, ito yung sinasabi ko na talit or prayer. Arlene, may prayer, yung mga pastors ata, di ba? May prayer shawl kayo? Jenny, wala kayong prayer shawl? Di ba? Si Pastor Pabs, may prayer shawl? Yung prayer shawl. Si Pastor, sino pa? Benj. Okay. Pastor John, may prayer shawl na kayo? Sabi Pastor John. Wala. Okay. Ito yung prayer shawl, ito yung talit. Yan. Na kapag linagay yan sa Israel, pag nakalagay yan, ibig sabihin, huwag mong istorbohin, may presensya ng Diyos. May private meeting, may meet up kay God sa personal time na yan. So, kailangan bantayan natin. Kaya ang sabi ko noon kay Erica, huwag kang magpuyat para sa ganon, magwardyahan yung oras mo sa umaga, makagising ka ng umaga. Huwag kang pupunta sa lugar na kailangan gwardyahan natin. Kaya kung ano yung set mong time with God, kailangan gwardyahan. Amen? Okay, next. 5, establish your time and place. Okay? So, kaya yung sinasabi ko, kayo ang mamili. Wala namang nagsasabi at bawal. Kung anong time nagising ka, paano kaya yung mga night duty? Paano kaya Kevin? Anong oras mo, ang twig mo, time with God mo? Baka naman pagkatapos ng talagang ngarag ka na talagang di ba? So, kayo ang maglalagay ng time with God. Pero si Jesus, ang pinili niyang time, at isang importanteng oras sa umaga ay yung 4th watch. Naging religion nga naging kulto na Pero ano ba yung 4th watch, Joanna? Next. Ang 4th watch, ayan. Ang araw ay nadi-divide into 4 na watches. May first watch, may second watch, may third watch, at may 4th watch. Okay. Ang first watch ay 6 p.m. to 9 p.m. May mga bantay, may nagpe-pray dyan. Ang 9 to 12, second watch. So may prayer focus din yan. 9 to 12, focus. Ang third watch ay 1 to 3. At ang 4th watch ay 3 to 6. Yung 4th watch na yan yung time na pinili ni Jesus as was His custom, gaya ng kanyang kinaugalian na mag-pray and mag-spend ng time with God. Kung gaano kabis ang daming buong mundo na ililigtas ni Jesus, tayo, ano bang ginagawa natin? Siya, may time siya. Kaya nga nagagawa niya yung mga miracles because His time with God. The lesser you have the time with God, the lesser din yung power at authority mo. But the more na you spend with God and your time with God, the more na ma-absorb mo at the more that you can walk with power and anointing. So ito yung 4th watch, prophetic watch ang tawag dyan. Bukang liwayway kasi. Okay? Yan yung 4th watch na between 3 to 6 a.m. Okay, balikan mo yung explanation, Jo. So, ano ang yung Jesus time? Ano ang significance ng 4th watch? Una, yan ay it is signifying end ng struggle. Tapos na ang gabi. Weeping endures to the night. Papasok na ang bukang liwayway. It is also a time of spiritual authority and warfare. Dito nagde-declare. Dito yung sinasabi natin, command your morning. Dito yung sinasabi natin na kailangan bago magbukas ang araw, mauna kang mag-register sa Diyos, boses mo sa Diyos, at i-declare mo ang araw na ito will be aligned according to the Word of God. Amen. Okay? It is a symbol of a new beginning. Kaya nga bukang liwayway. Noong tinanong ako ni Pastor kanina, anong take mo doon sa yung namatay? Tinanong din sa akin nung yung life group member nung namatay isang sister natin na namatay nang biglaan. At ano ang sabi niya, Lord, ano bang tinuturo mo sa amin? Sabi niya. No? Tapos sabi ko,
Ito kasing present days, ito ang pinapakita ng Diyos sa akin. Your time with God, kung gaano, kasi every day, may nagdedeklara na ang ng pagkabagsak mo. May works of darkness. Bakit may aksidente? Hindi aksidente ang mga aksidente. Merong spiritual forces of darkness. Di ba? So, every day dapat you stand in authority. Sabi ko nga sa inyo, we have angels. Ang daming pinangako ng Diyos sa atin. Minana natin sa atin na yon. Pero hindi yon automatic na ma-experience natin, kailangan meron din tayong gawin. Kaya ang sabi ang tinuturo ng Diyos sa atin is to stand and take authority every day over ourselves, our family. Kaya every day, pag nagpre-pray tayo, we lift up our hands to the Lord and we declare na ang araw na ito in the name of Jesus is aligned according to the Word of God. I break every works of darkness, lahat ng plano ng demonyo, lahat ng forces of destruction. You are rendered powerless, ineffective to operate in any way in Jesus' name. You stand in authority. Yan ang ibig sabihin ng standing sa salubungin mo ang umaga. Na ikaw, by virtue of being a child of the Most High God, namatay si Yesu Cristo para sa atin, para magkaroon tayo ng authority, gamitin natin yun. Command your morning to be aligned according to the Word of God. Lahat ng demonic forces, lahat ng favor, lahat ng blessing na nakalaan para sa atin, in the name of Jesus, walang hadlang. Yun ang ginagawa ko nung the past few days, weeks. Biglang na-receive ko yung text na dapat kong ma-receive, na na-break na yung sa PNPTI. Ibig sabihin, kailangan nating take control, take authority, take dominion. So sa fourth watch, nangyayari yon. Amen? Okay, next slide. Okay, yan. So hitbodidot is the highest and greatest virtue of all. Bakit? Bakit pinaka-importante yan sa buhay ng isang tao? Because, basahin natin ang sagot. It aligns you back to God's perfect plan so that you can experience shalak. Hindi automatic ang shalak. Kahit declare ka ng declare. Noon, tinuruan pa tayo noon. Saluhin mo yung blessing. Nagtapon ng blessing. Kung ayaw ng katabi mo, kunin mo rin yung blessing niya. Sinong nakaten ng ganong seminar? Saluhin mo. Ang blessing nilaan para sa atin. Amen. Pero meron kayo tayong dapat gawin. Parang ganito, kunuha mong kutsilyo, sinasaksak mo yung sarili mo, tapos sasabihin mo, hindi ako mamamatay. Sinasaksak mo, hindi talaga ako mamamatay. Anong mangyayari? Mamamatay ka, hindi ka mamamatay. Nag-declare ka naman. In Jesus' name, hindi ako mamamatay. Pero sinasaksak mo ang sarili mo. Anong mangyayari? Hindi ka align. Yung ginagawa mo, hindi align sa Word of God. Kahit declare ka ng declare, kung ang buhay mo ay wala, nakadiskaril, kailangan bumalik ka sa Teshuvah. And the best way is hitbodidot. Ayaw nating i-pronounce ang hitbodidot. Parang nakakatawa, pero very powerful yan sa ating buhay. Yan ang alignment natin. Amen? Okay, next. Ayan ba? Ayan. Rise up and pray, sabi ni Jesus. Si Jesus, nung nagpe-pray siya, talagang nakakonect siya sa Lord. Meron siyang connection sa Father talaga. Pagbalik niya, sa mga disciples, anong ginagawa ng mga disciples? Tulog. Di ba? At sabi niya, ba't kayo natutulog? Kaya yun din ang sana araw-araw na marinig nyo sa inyong tenga. Bakit ka natutulog? Why are you sleeping? Get up so that you will not fall into temptation. So sa araw-araw, ang sarap ng tulog mo. Nag-alarm na't lahat. Sana ang alarm mo ay, why are you sleeping? May alarm saan ang gano'n, ano? Why are you sleeping? Get up and pray. May alarm saan ang gano'n, ano? Mag-record ka nga pit ng gano'n, yung magandang dumadagundong na boses, yung ang alarm natin. Why are you sleeping? Get up and pray that you will not fall into temptation. While others are sleeping. Okay.
Mali pala. While you are sleeping. Kasi itong nangyayari. Kapag ikaw ay pinilit mo pang matulog. While you are sleeping, others are planning their next move. Sino yung others na yan? Maring demonic forces. Maring kaaway mo. Maring yung mga inggit sa'yo. Do not let life pass you by. Wake up! Arise now with intention and protect your vision with focus and discipline. Stay ready, stay sharp, and stay prayed up because success only belongs to those who prepare. Kung gusto natin na makamtan ang success, shalak anointing, hindi lang minsang success, pero continuous na success, yun yung shalak. Paano natin ma-experience yun? If we align ourselves to God. At paano natin ginagawa yun everyday? Hit Bodhidot. Next slide. Ito ang short video. The challenge for Hit Bodhidot. Ito yung isang rabbi na pinapakita ang power ng Hit Bodhidot. So I pray na ang message na ito ay makapag-prepare sa atin para i-connect, i-align natin, balik tayo teshuva natin ang buhay natin sa presensya ng Diyos. Okay? I-0-0 mo. Okay? Pakinggan natin lahat. Kung pwedeng i-off mo yung lights para makita. O, pakinggan na. It's a very short video. The world is looking for answers and Hit Bodhidot is where you will find them. Sino ang magjo-join sa Hit Bodhidot Challenge? That every day we show up consistently. At pag nag-show up tayo, mag-focus tayo so we can hear God's voice. And we will speak, magsalita tayo. Speak, thank God. Speak, declare the morning to be aligned according to the Word of God. And then guard our time with God. Guardyahan natin. So that we will be in tune sa ginagawa ng Diyos. Amen? Take control. Hindi pwedeng pababayalan lang natin na mangyari ang mga aksidente sa buhay natin. Sa buhay natin, dapat walang aksidente. Dapat lahat ay nakaayon sa plano ng Diyos. Paano yon? Every day you show up. Every day you listen to the voice of God. And every day you declare blessings. You declare favor sa buhay mo, sa negosyo mo, sa ministry mo, sa time mo, sa lahat ng mga anak mo. Mine-mention ko lahat ng pangalan ng mga anak ko every time I come to the Lord. And ang usapan namin sa Lord, Lord, pag ako nandito sa iyong harapan, hindi lang ako mag-isa, kasama ko ang aking buong pamilya. So I come in your presence with them in my heart. And I declare blessings upon our family. Isa-isa yan. Declare blessings upon our negosyo, our ministry. At walang kahit na anong plano ng kaaway na magpa-prosper against us in Jesus' name. Amen? Let's all stand. Tayong lahat ay tumayo at manalangin sa araw na ito. Hallelujah. Nandun sa classroom chat, yung na yan, video, pati yung declaration, kung gusto nyo yung declaration at i-personalize nyo,
kopyahin nyo sa inyong mga meditation notebook. Pwede, nandyan yan sa classroom chat. Nandyan, Jo? And if you want the PowerPoint, pati sa Teshuva, you can request para ilagay natin dyan lahat sa classroom chat. Because gagawin natin ang lahat para sa ganon, walang kahit na isa sa atin ang mawawala sa madidiskaril sa plano ng Diyos. But everyone will be aligned according to God's word. Amen? Father, we thank you so much for your goodness in our lives, in our families, oh God. We stand to you in your presence today. Hallelujah. And I ask kung sino sa inyo will take the Hitbo Didot challenge, just raise up your hands. We come to you, Heavenly Father, with hands raised, O God. Ine-raise up namin ang aming mga kamay sa iyong harapan to take up the challenge of Hitbo Didot, na maglaan kami ng oras every day to come before you. It is very important to show up because when we show up, we are saying that, Lord, our God, you are very important. Nandito kami kasi ayaw naming ma-miss ang time with you. You are this is a very important time. And we pray that you give us a grace and the mercy and the discipline to challenge ourselves every day to wake up, every day to show up, every day to be in tune with you, every day to declare your glory in our lives, and every day to guard this precious time with you. We dedicate our days to you, O God, because every day, Lord, is a gateway. Ang bawat umaga ay isang gate, isang pintuan na binubuksan namin as we enter into your presence to glorify you. We thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, napakaganda po ng ating word. And ngayon naman po, tayo po ay darako sa ating tithes and offering. And tinatawagan ko po si Pastor John to lead us and pray for our tithes and offering. Tayo po ay tumayo lahat at tayo po ay manalangin. Panalangin po natin yung offering. Panginoon, salamat po sa umagang ito, Panginoon. Salamat po sa salita mo na aming napakinggan, Panginoon. At dalahin ko po sa bawat isa na nakinig ng iyong salita, Panginoon, na nawa ay tumimo sa aming kaisipan, sa aming puso ang iyong salita, na kung saan, Panginoon, kailangan po namin masulo ka upang kami, Panginoon, ay magkaroon ng karunungan na nagmumula sa inyo, Panginoon. Dalangin ko rin po sa bawat isa, Panginoon, na sa magbibigay, Panginoon, dalangin ko po, O Diyos, na bigyan mo po kami, Panginoon, ng puso na mapagbigay, Panginoon. Sinabi mo nga sa book of 2 Corinthians 9 verse 6 to 8, Panginoon, na kailangan po naming magbigay ayon sa sarili naming pasya, Panginoon, na hindi po napipilitan, Panginoon, sapagkat magagawa po ninyo sa amin anumang bagay na aming pangangailangan sa araw-araw, Panginoon. Kaya salamat po sa mga tao, Panginoon, na iyong mga anak na sa umagang ito na makapagbigay, Panginoon. Dalayan ko po, O Diyos, sa lahat po ng may trabaho, Panginoon, ay bigyan mo po kami ng, Lord, dagdag na income, Panginoon. I-promote niyo po ang lahat, Panginoon, ng may trabaho, mga teacher, mga police, Panginoon, mga engineers, Panginoon, sa lahat po ng may trabaho, O Diyos, i-promote niyo po kami, Panginoon. Ganon din po sa mga nagtitinda, Panginoon, may negosyo, O Lord, dalayan ko po, O Diyos, na bigyan niyo po sila ng mga customers, Panginoon, maraming customers, Panginoon, para marami silang mabinta, Panginoon. Dalayan ko rin po, O Diyos, sa mga magsasaka, O Diyos, dalayan ko po na bigyan niyo po kami, Panginoon, ng magandang ani, Panginoon, at salamat po sa lahat po ng pagpapala na pinagkakalumo po sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat po sa kamay na patuloy na pag-iingat niyo sa amin, Panginoon. Salamat po sa kagalingan, Panginoon, sa ubo at sipon.
Salamat din po, Panginoon, sa karunungan na nagmumula sa inyo, Panginoon, kung paano kami magbigay. Lord, patuloy niyo po kaming i-bless, Panginoon. Salamat po, Ama. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Halay po tayo ang magbigay sa harapan. Amen. So, at ngayon naman po, tayo po ay darako sa ating testimony sa pagpapahayag po ng mabuting ginawa ng Panginoon sa ating buhay sa loob po ng isang linggo. Yan. So, lahat po ba tayo dito ay pinagpala? Amen. So, nakita po ni Lord kung sino yung mga nagsabi ng amen. So, maaari po ba tayong pumunta dito sa harap at i-share po natin yung kabutihan ng ating Panginoon sa ating buhay? Sige na po, wag na po tayong mahiya. Ayan. Tara na po dito sa harap. Ayan, so palakpakan po natin ng Diyos sa buhay po ni Brother Kevin. Yan, praise God. Kasi yung kwento ka lang yung nangyari kahapon sa pinuntahan po namin nila pastor, ibang mga tatay at kalalakihan sa Men of Courage sa Tarlac. So, nakaka-amaze lang kasi ang daming pumunta. Even mga taga Baguio, meron din daw mga taga Bicol. Grabe, ang layo, 'di ba? Para lang sa isang araw na 'yon ay naglaan sila ng time nila. So, lahat po ng pumunta ay mga kalalakihan lang. So, yung mga kababayan, wag na po kayong magtanong kung ano 'yon nang nangyari. So, naka-focus naman po sila is to develop, kung i-develop yung mga kalalakihan to have faith to have relationship sa Diyos at isang parang binigyan nila ng point doon is yung mga tatay is kailangan magkaroon ng small group. Mga tatay, magiging tatay, dapat magkaroon po sila ng life group. Kasi sabi nila is alone is dangerous. So minsan kasi ang isang tatay, isang lalaki is mahirap mag-open, 'di ba? Mahirap maglabas ng loob kahit even sa asawa niya, 'di ba? Kaya maganda po yung mga katatayan po, ini-encourage po namin na mag-join po sa life group, small group po natin. Ini-encourage po namin sila na kumbaga mag-join po tayo kung mag-invite po kami ng life group kasi pinaplano din po namin na magkaroon ng life group ang mga tatay. Mag-participate po tayo. Kasi 1 oras lang naman po yun. Yun kasi yung kon sa amin 1 oras lang. So, napaka-importante po yun magkaroon ng kumbaga bonding ng mga tatay, kalalakihan. Kasi ang nagkakaunawaan minsan mga lalaki, di ba? Iba kasi yung bonding ng lalaki sa bonding ng babae. Yung men of valor, parang itutuloy na po namin. Kasi hindi lang yung women of blessing lang yung dumadami, di ba? Dapat mga kalalakihan din. So, ipupush po namin yon dahil napakaganda po yon, di ba? Magpapatalo ba yung mga kalalakihan, di ba? Sa mga kababaihan. Kasi parang nakikita ko yung women of blessing, grabe yung active nila, no? Ang active nila. Yung mga katatayan, mga kalalakihan, nasaan, oy? Nasaan kayo, oy? Di ba? So, time din na magkaroon din tayo ng grupo, ng bonding, di ba? Hindi lang yung mga kababaihan po natin. So, maglaan po tayo ng time natin. Kasi
doon naman hindi lang bonding kundi magkakaroon tayo kumbaga ng mas intimacy sa Diyos, 'di ba? Mas ilapit ang bawat isa, 'di ba, sa Diyos. Kasi sabi nga, alone is dangerous. Kung sosolohin mo lang minsan yung problema mo, yung kumbaga tinatago mo, 'di ba? Ang minsan nakakaintindi sa iyo kapwa mo din lalaki, 'di ba? So, i-encourage lahat po ng mens, hindi lang po tatay, hindi lang po kabataan, yung mga youth, yung mga professional po natin, we encourage po na mag-join po tayo sa bubuin po namin. Siguro si Itay na lang po siguro yun mag-discuss po about doon. So, yun lang naman po. Next time po, sama po nawa lahat ng mga lalaki kasi napakasaya po kagabi. Libre yung breakfast, libre merienda, lunch, may pa-take out pa, pauwi. 'Di ba? Libre lahat. So, saan pa kayo? 'Di ba? So, may service pa. Ang kwan nyo lang, magbaon kayo ng madami-daming kape. Kasi minsan, kahit pilitin mo, minsan nakukuha ka. So, yun. Yun lang naman po. So, glory to God po. Amen. Yan. So, sino pa po ang gusto magpatotoo ng ginawa ng Diyos sa kanyang buhay? Yan. Yan. So, palakpakan po natin ang Diyos sa buhay ni Pastor Pobs. Okay, so good morning po sa ating lahat. Nag-amen kaya ako sa taas. Sino pinagpala at magtestimony? Amen. Kaya sabi niya, lahat na nag-amen mag-testimony. Kanya. Okay, so pinupuri ko ang Panginoon at pinapasalamatan sapagkat tuloy nga po na napakabuti ng Lord. Actually po doon sa church po natin sa Leot ay this coming Saturday ay magkakaroon na po ang feeding. At alam niyo ho, noong nagpaplano ho kami kung paano ang gagawin namin sa feeding sa iba't ibang lugar, pero alam niyo nag-provide si Lord. Okay, alam niyo, si Lord ang nag-provide, ang maging sponsor ay taga-Amerika. Okay? Nagtatanong kung ilan kada pakain, willing siyang ibigay lahat. Kaya nag-meeting kami kahapon, nagpag-usapan namin na ang i-start ho namin ay senior citizen o upper class. Papakainin lahat yun sa Leot, and then mayroong word of God, pakainin ng spiritual food and then literal na food. And then next naman mapakain mga purpose. Okay? Para magkaroon sila ng peace of mind. Okay? Kasi ang mga purpose, nagkakaroon lang sila ng peace of mind pag mayroong. Okay? And then next naman ay mga kabataan. So alam nyo ang maganda ho doon sa lahat po ay doon mismo sa barangay hall, si Kapitan. Okay, kung wala na po, i-reserve po natin for next week po. Yan. So, announcements po. This Tuesday at 7 p.m. magkakaroon po tayo ng prayer meeting here po. Yan. And ang naka-schedule po is si Ate Lady Lynn. Dito po ba si Ate Lady Lynn? Wala. Okay po. Yun po ang naka-schedule po. Yan. So, are there any announcements pa po? Si Tita Arlene po pala, nasa taas po ba siya? Tita Arlene? Ayan. Magandang umaga po sa ating lahat. Praise God. So, uulit-ulitin namin every Sunday kasi malapit na ang ating LYPM, Pastor's Appreciation, sabay sa ating 39th Calm Church Anniversary. Kailan po yon? March 1. So, para po doon sa mga wala pang LYPM letter na gusto pong mag-pledge to bless and appreciate ang ating mga pastors, feel free po to see, nandito si Doktora Giselle. Okay. Nasa kanya po yung letter. Kuha lang po tayo sa kanya.
And Access 1, nakita ko sa GC, January 24. At least may 15 tayo. So yung mga interested po, kasi hindi ho pwedeng mag-access 2 nang walang access 1. So it's gonna be on January 24, 8 to 3, WCC Ate Inano. Okay po. So, update lang po tayo sa mga GC, mga kapatid. Importante po yung ating LYPM letter. Please see Dr. Giselle. Thank you. Thank you po, Tita Arlene, for our announcements. And to close us in prayer, tinatawagan ko po si Ate Irish para i-lead po tayo sa ating closing prayer. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayong pong lahat ay manalangin. Panginoon, we thank you, Lord God, sa oras na ito, Panginoon, sa napakagandang mensahe mo na aming na-receive, Panginoon, O God, sa aming mga buhay, Panginoon. Tunay nga, Lord, ang mga salita mo, Panginoon, ito ay nagsisilbing kalakasan namin, Panginoon, sa pang-araw-araw, Panginoon, at ito ay isang buhay, Panginoon, O God, sa aming mga sarili, Panginoon, O God. We thank you, Lord God, sa mga taong na narito, Lord God, na inilaan nila ang oras na ito, Panginoon, para pasalamatan ka at takilain ka, Panginoon. Maging mga nasa online, Panginoon, we thank you, Lord God, sa kanilang buhay, O God. Lord, sa aming pansamantalang paghiwalay, Panginoon, salamat, Lord God, sa pag-iingat mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin, kung paano mo kami iningatan, Lord God, sa pagpunta dito, ganun din, Lord, sa aming pag-uwi, Panginoon. At gawin mo kaming pagpapala, Panginoon, sa mga pamilya namin, Panginoon, sa mga katrabahuan namin, Panginoon, at sa mga taong nakapalibot sa amin, O God. We honor you and also, Lord, we pray, Panginoon, sa food, Panginoon, na aming pagsasaluhan sa oras na ito, Lord God. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga nag-prepare nito, Panginoon. Pagpalain mo ang kanilang kamay, Panginoon, maging ang kanilang work and business, Panginoon, O God. Maging sa bawat isa, Panginoon. We worship you, we glorify your name. This is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen. God bless po sa ating lahat and let us all see each other po next Sunday.